Hi mga katoda! Salamat sa mga viewers namin na nakaraan dito. Umabot ata ng nasa 900 plus. Tama ba? 919. Salamat sa patuloy na suporta sa aming mga katoda. At nandito na naman po kami ngayon para manalig sa inyo ng isang live broadcast. So, kumusta kayo mga katoda? We're good. Kahit medyo pawisan. Summer na kasi. Kaya sorry na sa mga ayaw. Okay mga katoda, kumusta kayo? Pwede kayo mag-comment na inyong mga gusto kung kumusta po kayo at aming babasahin pati si shoutout namin mamaya. So, simulan natin yung ating kumustahan ngayon sa hindi talaga. Kailangan natin ng malamig na something. Malamig na Baka meron dyan ano? Kasi mainit. Pero, alalahanin ko lang na sorry. May mga katanungan kasi tayo ngayon sa buwan ng March. Pero alam natin na sa sobrang init talaga. Yung init nakakapanghina, di ba? Kaya ba nanghihina ko kayo sa init? Sige, bago natin simulan yung pinaka-team natin, gusto ko magtanong sa ating mga katoda na nandito kung ano yung isang Bible verse na nagiging inspirasyon nila lately. Magsimula tayo kay Kuya Igor. Sa akin sa awit 18 verse 1, O Yahweh, kay aking minamahal, ikaw ang aking kalakasan. Amen. Bakit? Bakit yun? Bakit? Dun sa verse na sinabi, syempre, siya yung ano talaga nagbibigay ng kalakasan at kumbaga, yung pagmamahal na ibinibigay niya, kumbaga, sabi nga doon, ikay aking minamahal, kumbaga, lahat ng love niya, kumbaga, talagang Ikaw eh. Sa akin sa Proverbs 18:10, the name of the Lord is a strong tower, the righteous man runs into it and is safe. Bakit yung favorite? At dahil yung verse na yun, talagang nagbibigay impact na pag nagtiwala ka sa Panginoon, talagang hindi ka mabibigyan. Kaya Panginoon ang tanging sandigan natin. Amen. Amen. Okay. Okay? Okay. Susunod naman si Ate Mage. Ikaw Ate Mage, anong verse mo? Sa akin po yung sa Isaiah 41. Tapos Ate Mage. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will uphold you, and I will strengthen and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So sa mga this week and this month talaga, nakaranas din ng panghihina, and especially may mga pagkakataon nila. Pero sabi nga dito sa salita ng Panginoon, kapag may mga situation ako na natatakot ako, ito yung nagbibigay sa akin ng kalakasan ng huwag matakot kasi hindi na ako kailangan ng matakot kasi basta magkaroon Panginoon. And si Lord yung kailangan ng sumunod na may naranasan ng mga panghina, may naranasan ng mga pagsunod. As long as nakasama ko si Lord, makakalanan ng yes, Amen. Tunay nga, sabi nga sa kanta natin kanina, God is the strength of my heart. Talagang ang Panginoon ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa, sa ating lahat. Pero may mga katanungan tayo sa tema ngayong buwan na talagang napag-usapan natin na unang tanong, motivated ba tayo natin? Simulan natin sa iyo, Ate Christy. Hindi. Diretsong sagot. Oo. Hindi ako motivated all the time dahil may mga pagkakataon na hindi ko feel gumawa ng mga task kasi pagod ako, kaya may pinagdadaanan ako. So kapag hindi ako motivated,
tayo kapag nakaramdam tayo ng ganun. So ako, pag feel ko hindi ako motivated, ang ginagawa ko, binabalikan ko yung kung bakit ko sinimulan yung mga bagay-bagay. Bawa sa work, o kaya sa ministry, binabalikan ko kung bakit ko nga ba yung ginagawa. So pag gano'n, nakamotivate ako na, ayos mo, ganito na to, kailangan ipagpatuloy ko. So okay lang naman yun kapag natin natin na hindi tayo motivated lagi. Kasi tao lang tayo. Nanihina, napapagod. Ang importante bumabago at nagpapatuloy. Mabigat yung evaluation. Mabigat ba? Gaano yan, based on real life experience talaga. Galing yun sa point of view ng isang nagtatrabaho sa real world or siyempre, meron siyang professional work. Gusto ko din alamin yung point of view ng mga estudyante. Ikaw, Mitch, do you feel motivated all the time? Maiiyak na siya kasi iiyak niya yung bigat ng question. Sa akin talaga, kasi may mga time din na tinatamad. Minsan may time din na pagod kasi pupunta sa school. Dapat yung energy mo andun na agad. Tapos pag-uwi mo pagod ka. Kasi hindi naman lagi motivated. Pero yung sabi nga niya, may disiplina sa sarili na kapag pagod, magpahinga and huwag ma-feel din talaga yung guilt kasi karamihan sa mga nag-aaral, parang merong guilty na nafe-feel kapag nagpapahinga kasi marami pang gagawin, nakapalawin na gagawin. Pero yung sabi nga talaga, magpahinga din kapag nagpapagod. Pero huwag ihinto. We agree. So, in connection with that, sa iba naman ako tatanong. Kasi si Christy tsaka si Ate Paige talagang aminado sila na they don't feel motivated at all times. So what they do is they rest and recharge. Pero may isang tanong sa kalagitnaan. Gaano ba kadalas ninyo inaamin sa sarili ninyo na pagod na kayo, na nahihirapan na kayo? Gusto ko talangin si Ate Asia. Bilang isang active na sa ministry, maraming responsibility. Yung question is, Gaano kadalas inaamin sa sarili na pagod ka na, nahihirapan ka na? ako kasi hindi ako ganun ka-open about sa akin, sa sarili ko. So, kahit medyo talagang yung drain na, parang hindi mo madalas makita. Kasi syempre, lalo na pag nasa leadership ka, hindi ka dapat yung nakikitaan kasi ng panghihingi
Huwag tayo lumala. Yes. Gusto kong dagdagan yung sinabi ni Asia. Kasi nabasa ko kasi ito sa post ni Pastor Bong sa akin. Sabi dito na, hanggang iniisip mong kaya mo sa sarili mong lakas, hindi mo malalaman ang lakas ng ating Panginoon Diyos. So, minsan, hindi natin inaamin sa sarili natin na mahina na tayo, pagod na tayo, parang kahit pagod na tayo, sige-sige lang. Pero kailangan talagang aminin natin sa Lord kung paano naging honest tayo sa best friend natin. Dapat mas maging open, maging honest tayo sa kung ano yung nararamdaman natin kay Lord. And doon, ibubuhos ng Panginoon ang kalakasan niya kapag lumapit tayo sa Kanya at humingi ng kalakasan mula sa Kanya. Yun lang. Nagtutuwan ko Amen. lang. Amen. Napakabuluhan po ng sinabi ni Ate Christy. Kaya talagang pag lumapit tayo kay Lord, nandun yung pagbibigay ng kalakasan sa anumang bagay na ating ginagawa. Pero ang tanong ko kasi kanina is, kung ano yung parang ano yung nagiging nasabi natin kanina nila, kung ano yung nagiging source ng kanilang pag-entertain. Baliktarin naman natin ngayon. Tanungin naman natin kung ano yung isa sa mga bagay na nagpapanas sa inyo? Ano yung ginagawa niyo or nagiging dahilan para kayo ay continue on moving forward? Gusto ko malaman kay Biboy. Ikaw, Biboy. Sa akin, unang-una, syempre yung paglapit. Paglapit kay Lord sa personal connection sa Kanya, yung prayers, and pagbabasa ng Biblia. Kasi sa mga bagay na yun, kumbaga, talagang nakakatulong yung presensya. Lalo na pag personal, kapag personal prayer mo lang, tsaka talagang through Word of God, magbibigay si Lord ng mga mensahe na talagang minsan makikita mo na relate to sa anak ko, ganyan, relate sa pinagdadaanan. Kaya, kumbaga, mas nagbibigay siya ng kalakasan, mas namamotivate pa sa mga bagay na yun. Siyempre, through prayer din talagang sa loobin mo, anong nararamdaman mo, yung pagod ka na, ganyan, talagang kumbaga ninalapit kay Lord. Tsaka, talagang hindi talaga binibigo ni Lord yung mga anak na lumalapit sa kanya kasi ano ba, yung pagmamahal, di ba? Yung nandun ko-offer ka talaga, nandun na magpapaalala siya palagi sa bawat araw ng paglapit. Kaya, yun po. Siguro bago
So magtanong kay Kuya Bert. Nung tumawag ko sa Panginoon, ano ang naging tuwid sa'yo? Tumawag ako sa Panginoon. Una, nanalig ako na yan ay tutuwid. Tsaka, lalo akong nagtiwala na pag tumawag ka sa Panginoon, walang imposible. Sapagkat ang Diyos ang nagtutugon sa ating pangangailangan. Ano man ang ating iniisip, ano man ang ating gustong gawin. Pag tumawag ka sa Diyos, talagang hindi ka mabibigo. Kahit matagal na nito, yung si Lord talaga patuloy na magkakalap sa iyo, pagkarapat. Amen. Paano ka tumawag, Kuya Bert? Kaya sa akala natin, yung mga pagsubok, akala natin, hindi na matatapos. Hindi, kasi akala natin kapag nakakaranas tayo ng gano'n na, talaga
Tinawag ka ni Lord, anong tugon mo? Ikaw, Ian. Tinawag ka ni Lord. Si Lord naman yung tumawag sa iyo. Ano yung tugon mo? Yung tugon ko sa kanya yung ministry. Bale, yung parang yung pinalit ko po sa tinawag ko po sa kanya yung ministry. Ang gusto kong yan, yung hindi siguro na hindi yan na-express masyado. Kasi, diligtas tayo ng Panginoon. Tinawag tayo ng tama ba yan? Kasi po, O sige, ano naman ba? Hindi ba na yung kapalabas sa nitabigan? naiiyak po talaga ako dun sa time na binigyan ako ng second chance ni Lord para makapag-lingkod ulit sa kanya. Kasi Balik ito rin na yun. kasi nung po talaga nag-backslide ako. Tapos yung parang may lingkod siya na naging way para makabalik po ako dito. Ang makabalik sa ministry and makaparangan po sa kanya. Kaya sobrang thankful na lang kay Lord. Kaya yung parang tawag yun sa akin, parang tinawag ako sa ministry ni Lord. Parang pinabalik ako para maglingkod sa kanya. Yung sabi nga, parang kung sa yung parang ko yung parang ganti ganun. Yung parang ganti pa. Yung anong term yun pa? Papalit sa yung mga parang naiwan na sayang na parang binigyan pa ako ni Lord na makapag-ano talaga sa kanya, makapag-ministry sa dalangin ng Oo, Ian. Dalawa na yung umiyak. Sige na sunod. Salamihan ka to. Salamihan. Bilangan. Iba talaga pag si Lord yung tumilos sa buhay mo. Iba talaga pag tumawag si Lord, tapos sumagot ka sa tawag. Talagang empowered ka na yan, di ba? Huwag ka na umiyak. Sino umiyak? Ikaw, B-boy. Wait. Nung tinawag ka ni Lord, anong naging tugon mo? Wala. Wala. Siyempre, si Lord na yun eh. Talagang kapag sumagot siya talaga dapat susunod. Kasi, kumbaga, for example na lang yung ministry na talagang sobrang kong pinag-pray na akala ko kasi yung pinag-pray ko sa kanya na na Lord, kung influence ko talaga sa music, tapos kung ano ba yung talaga yung purpose ko. Talagang sobrang ko yung pinag-pray kay Lord. At ngayon, hindi ko rin na-expect talaga yung pagpapala na binigay niya sa akin na doon sa panalangin na yun talaga, pinag-aanan ko na, alam ko pinag-aanan ng mga tao na nanalangin para sa akin. So, talagang iba, talagang nung pagpunta ko rito, kumbaga hindi ko na hinindihan yung talagang bigay sa akin, lalo sa mga ministry kasi, kumbaga, talaga yun dapat na si Lord yung nagbigay nun, syempre dapat may pagpagamit sa kanya lamang talaga, hindi pa sa mga bagay. Kaya, yun sobrang grateful talaga ako sa lahat ng bagay na binigay niya sa akin. At hindi ko yung pinagsisihan. Amen. Kaya mo nga yun eh. Totoo talaga yung hindi lahat ng panahon nyo, hindi lahat ng sitwasyon nyo sitwasyon natin kung bakit tayo nandito ay dahil sa atin. Kundi dahil ng mga tao. Nanalangin at lumaban para sa atin. Ay. Share lang ako. Hindi lang ganun
Sinasabi sa akin sa pinatala na pangalagaan ko talaga yung physical kong katawan. Kasi hindi ako magiging effective sa ministry, hindi ako makakapag-function well kapag hindi iningatan yung katawan ko ito na gagamitin ko sa pag-ministry. Kaya hindi ako nagiging kasi kailangan ko talaga ingatan, kailangan ko mag-recharge, kailangan ko magpahinga. Kaya ganito, energy. Pag nakapag-recharge, energy. Para sa ministry, syempre, to give praise and honor sa ating Panginoon. Kaya, deserve natin lahat ng pahinga kapag nakapagod na tayo. Kala ko kasi deserve ka na. Chocolate. Ice cream. Ice cream. Hindi kasi, may mga tao kasi, may mga tao kasi na kapag nasanay na silang may ginagawa, kapag, di ba, may goal tayo na dapat, gusto ko maging productive yung buong week ko. Tapos Monday pa lang, Monday pa lang, ayaw ko na mag-Monday. Friday na agad, sabi ko Friday na agad. So parang ganun, parang, kahit yung sisimula, kahit Sunday pa lang, parang may i-look forward ka na na maging productive ka ngayong week. Tapos, ang in-between, o kaya bago ka lang magsimula or in-between, parang nagtahinga ka na. So dapat ba ako mag-guilty? Hindi ba? Kasi pag may mga pagsanay ka na may ginagawa ka, tapos, ako ko lang, feeling ko, ako personally kasi nabigyan ko yun na nagigilty ako kapag nagpapahinga. Mas dapat, may goal akong dapat ganito, tapos hindi ko ginawa. Ganun. Pero kailangan mo din siyang, i-ano na, rest is a gift. Rest is a gift. In my experience kasi, in terms of kapag, yun talaga, bakit natin kailangan ng pahinga? Kasi kapag hindi ka nagpahinga, tinuloy-tuloy mo yung ginagawa mo na nakakaramdam ka ng pagod, pero tuloy-tuloy ka. Minsan yung ginagawa mo yun, hindi na siya yung quality ng ginagawa mo nababawasan kasi hindi ka na nga 100% okay. Yes, I agree naman dyan. Diba? Kaya talaga, pupush mo yung pagpapahinga kung Hindi, makakapagpahinga. tsaka hindi mo din naibibigay yung best na output mo sa isang bagay kung restless ka na, kung pagod ka na, physically, mentally, emotionally, lahat. So, kailangan talaga ng pahinga. Oh, binabalik yun. So, ayun. Wala lang, baka may mga tao kasi talaga na talagang gusto talaga subsob talaga sa pagtatrabaho. Pero, ang paalala doon, tamang pahinga lang. Oo, kasi baka 1 week ng pahinga. Tamang pahinga. Kasobra sa pahinga. Kung nagtatrabaho ka, mag-leave ka din. Mag-leave ka, lumakas ka. Sinasabi ko sa sarili ko. Isa pa, kasi diba, ang katawan natin is templo ng Diyos. So, kailangan ng pahinga. Hindi mo dapat i-overuse yung templo ni Lord. Kasi templo nga tayo ni Lord. So, kailangan talaga yung lalo na physical to natin i-abuse sa maraming bagay. So, hindi dapat tayo mag-review na yung times na nakakapagpahinga tayo. Kasi kailangan yun na katawan natin. Diba? Yun lang. Yun yung lagi ko kasi isa din sa lagi din naalala ko na sinasabi ni Daddy na kaya siya ayaw niya magbalikmas ng kain tapos sa tulog kasi nga pinangangalagaan ni Daddy. So siguro sa atin din na lalo na yung nakakaranas ng parang napapagod na sa mga hindi naman masamang magpahinga. As long as yung tama lang talaga. Baka lang tuloy-tuloy na yung pahinga. Wala nang natapos na task. Nag-go. Hindi naman maganda yun. Kailangan tama lang. So baka may mga katanungan po kayo dyan. Pwede po kayo mag-comment. Tanong, sasagutin po namin. Sabi ng amin. Hindi makakaya. Shout out po sa 12 viewers namin ngayon. Isang maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Maaari niyo pong i-share, maaari niyo pong mag-comment sa aming live para po sa makapagkita lang po tayo mga katawala.
So mga katoda, pang may parating tayong special na bisita ngayong gabi. Alam niyo ba kung sino? May idea ba kayo? Yes. Gusto ko honest answer. Sige, honest answer. Ayan, may idea kami. Hi po sa aming, wala pa. Bilang introduction po sa kanya, bilang aming guest, sila po ay mag-asawa. Inaanak ko po ang anak nila. Hello kay Baby Enzo dyan. Parehas po silang public servant. Gusto niyo po bang ikwento ko pa kung paano sila nagkakilala? Parehas po silang public servant, parehas po silang police. Maya-maya lamang po makikita po natin sila sa screen. Sa inyo po, baka may mga katanungan pa po kayo. Ito po sa aming mga viewers dyan. Hello daw po, Aminda. Hi Mama! Yung mga nanonood po, pwede niyo po i-share ang aming live stream. At kung gusto niyo po mag-comment o magpa-shoutout, please feel free to comment po sa aming live. At kayo po ay aming i-shoutout. Ay, dahil sumagot na kami, may nakabala tayo. Tama. Napagod ka ba sa lakad mo? Tanungin ko kasi Kaya ka naman. tanungin ko si Ate nung tanong ko kanina kay Ian. Ikaw, Ambi. Tawag ka ni Lord. Paano ka tumugon? Nung tinawag ako ni Lord kung paano ako siguro tumugon. Kasi, siyempre siguro aware naman kayong lahat na lumaki na talaga ako sa isang Kristiyanong pamilya. And dito sa church, actually, parang dito nga din talaga ako lumaki sa church kasi halos dito na ako natutulog talaga kahit nung bata pa ako or dito na ako nag-stay kahit noon pa man. And nung time na ginamit siguro si Ninang para sa paglilingkod ko, para tawagin ako ni Lord sa paglilingkod. And yung unang paglilingkod ko yun is yung dancing. And tumugon ako kay Lord sa paglilingkod na yun na ginawa ko yung best ko na makapaglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng talentong pinagkaloob niya sa akin, which is ang pagsasayaw ng talagang sinasapuso ko yung pagsasayaw ko ng donut ka. Sa totoo lang po, mga katoda, hindi na po ako magsisinungaling. Nung nagda-dance pa po ako, nung dancer pa po ako, syempre nagsimula po ako ng grade 3, ganyan, kasama ko pa po ng sila Rose. Ako talaga yung pinaka-tamad sa amin ng mga dancer. Kahit na sinasabihan na ako niyan nung team leader namin, nila Nina, ganyan na, uy, Ambi, ayusin mo yung pagsayaw mo, dapat graceful, dapat ganyan, mag-practice ka, ganyan. Pero wala, nakaupo lang po ako niyan. And lately, nung habang syempre nag-grow din ako bilang isang Christian dun sa paglilingkod na yun. Salamat kay Lord kasi tinuruan niya ako na, kasi sa napakaraming tao sa mundo, isa ako sa tinawag niya. And paano ko tutugunan yung tawag na yun ni Lord? Kaya salamat kay Lord kasi pinagkalooban niya ako ng karunungan, ng knowledge and wisdom, kung paano ko matutugunan ng maganda, paano ko maibabalik kay Lord yung tiwala na pinagkaloob niya sa akin sa pamamagitan ng paglilingkod na yun. Kaya salamat kay Lord kasi throughout the years, yung paglilingkod na yun na pinagkaloob niya sa akin, salamat kay Lord kasi nag-grow ako sa bagay na yun. And sa ganong bagay, natugunan ko ang paglilingkod kay Lord sa tawag na sa akin.
dami naman po. Isa pa lang. Go. Sa tawag na hindi, ano yung pinaka naging struggle mo? Tawag na yun. Siguro sarili ko lang. Kasi kung sa family, yung iba-ibang ang kabataan, yung ibang tao na gustong-gustong maglingkod talaga kay Lord, dedicated. Pero ang problema nila, yung iba po siguro, aware naman tayo sa family, ganyan, naging conflict nila yung sa family, yung sa time, ganun. Pero ako kasi, meron na ako ng time, meron na ako ng talent, meron na ako supported na parents. Pero kapag ganda. Uy. Date nga lang. Yun nga, na meron na ako ng mga bagay na yun. And alam ko naman na may kakayahan ako. And kung ano nga, hindi na tulad ng ibang kabataan na nag-struggle pa sila nung kapagpaalam lang sa magulang or sa family na para mag-ministry, doon maglingkod kay Lord. Pero ako, supported na silang lahat. Sila na nga yung nag-push sa akin na, punta na doon sa simbahan, gano'n. Tayo na dumating din sa point na ayaw, na halos tinatamad na din talaga akong pumunta ng simbahan. Pero yun nga, sa tanong mo Kuya Hans, kung ano yung naging struggle ko, siguro yung sarili ko lang talaga. Kasi yun nga, tamad talaga ako. Hindi ako consistent kumbaga sa bagay na ginagawa ko noon. Pero salamat kay Lord kasi nabago naman yun. Paano mo na-overcome yung struggle mo na yun? Ako, paano ko na-overcome yung struggle na yun? Siguro, wala. Naging masipag lang ako, naging dedicated lang ako na pumunta ng church, ganyan, and mag-worship, mag-ministry kay Lord, ganun. And sa kaparaanan niyang iyon, nag-grow ako, and na-overcome ko yung struggle ko lang sa sarili ko na. Kasi parang nasanay na din ako na may ministry akong ganyan, pero hindi ko siya ginagawa na kasi nakasanayan ko lang na naglilingkod ako. Pero na-overcome ko yung challenge na yun kasi gano'n na yung ministry ko. And alam ko sa sarili ko na hindi ko naman yung ginagawa para sa sarili ko. Para naman yung faith. So ngayon, Ilan pa po bang tanong? hindi, kasi kami sumagot na kami kanina. So ngayon, nakakalamdam ka pa ba ng, for sure, ako masasagot para sa'yo. Dalawa mo sagot ko. Hindi, knowing, I don't know. okay, knowing na ganun sa supportive naman ang family mo, tapos lahat ng support, access sa BBT sa, kasi you can stay here sa church. Napapagod ka pa ba? Napapagod ka pa ba? Napapagod ka pa ba? Napapagod ka ba? Siyempre, oo. Hindi naman porket, sabi mo nga, at least meron na ako yung mga bagay na yun, na may kakayahan na ako na nandito na ako, privilege sa bagay na, mga ganun bagay. Pero kung sa kabila ba nun, napapagod pa ba ako? Siyempre, oo. Siguro, lahat naman tayo napapagod talaga. And ako, may mga bagay din talaga na minsan, kapag nandun na yung kaisipan na yun sa mga bagay na, may mga bagay na iniisip, talagang mapipil ko yung pagod. Kahit na, kumbaga, babad na sa prayer, sa worship, ganyan. Pero napipil ko pa din yung pagod. Kasi, sabi ko nga, lahat naman ata tayo napapagod. And hindi porket meron akong privilege sa bagay na yun na nag-stay ako dito, and napakalapit ko, or malapit ako sa parang base. Pero napapagod pa din ako. May mga bagay talagang gano'n. And siguro, Kasi human thing, and it's normal. yes. Pag-amin may paglaya. Uy. Hindi totoo yun, sa pag-amin ng paglaya, kapag napapagod tayo, nahihirapan, umamit tayo sa Lord. Pa-shout out po kay, anong pronunciation ba nito? Yasmin? Yasmin? Hi, Yasmin. Hi Yasmin! Welcome sa ating live broadcast. Baka may tanong ka sa amin, okay lang. Baka may tanong kayo sa isa sa akin. Hello din po sa mga nanonood. Hello po Kuya Pong, are you there?
Kasi yung tanong kanina, ano ba, sabi, bakit yung mga sources ng kahinaan, tapos paano nagpapalakas? Ikaw, B, paano mo nagpapalakas kapag nandun ka na sa punto ng buhay mo na napapagod ka na, nanghihina ka na, paano ka nagpapalakas? Paano ka nag-recharge? Nababanat ako. Pangit pa naman yung late. Oo, tanong pa rin sa salon. Paano ka nag-recharge? Ano nga yung kaya kung paano ko Paano ka recharge? Paano ka mababawi ng lakas mo? Hindi kasi ako yung tipo ng tao na kapag napapagod, mag-i-stay na lang sa ganung bagay. Or parang buong araw, halimbawa napagod ka ngayon, buong araw mo na hindi isipin na napapagod ka, ganun. Ako kasi yung tipo ng tao na kapag na-feel ko na yung bagay na yun, parang kumbaga sa simpleng bagay lang, halimbawa, or napapagod na ako, hindi ko yun, parang nasa isip ko na yun na ina-divert ko na agad yung attention ko, parang hindi ko maisip yung bagay yun, parang hindi ko maramdaman. Kasi, kung ikaw kasi, mananatili ka na lang sa bagay na yun, parang pagod ka na nga, isa lang pang pinapagod yung sarili mo, paano ka makakataya sa masigla? Paano ka magiging masigla? Kaya ako, yung ginagawa ko lang na nag-pray, nag-worship, and gumagawa ng mga bagay na hindi na ako mapagod. Parang hindi ako pagod. Pati yung mental. Okay, salamat Ambi. At ngayon po, lumako na tayo sa pinakilala po ni Christy kanina. Hello po. Welcome po sa aming guest dito sa live broadcast. Hello po, Ate Bem and Kuya po. Hi guys! May audio ba kami? Yes, so, Opo, rinig po. Kumusta naman? Ate Ben, Okay lang. Parang hindi galing dyan sa inyo. Galing po ba kayo Nagsimba kami. Oo nga pala. Mukha lang hindi. At naka-uniform. Oo nga pala. Sorry. Duty na kami ngayon. So, Ate Bem, Kuya po, nagtanungan na po kasi kami kanina. Kayo naman po ang aming gustong kumustahin at tanungin. Gaano po ba ka-challenging yung trabaho nyo tsaka yung pagiging Lag. magulang sa mga anak nyo? Narinig ko ako at the best. Loading guys. Loading guys. Ate Ben, narinig niyo po kami? Yan, okay na. Medyo okay. Okay na mga katoda. Parang sinadya nyo atang hindi marinig yung question na. Ulitin po lang. Narinig ka po, Ate Bem, gaano po ka-challenging yung everyday life nyo bilang public servant at bilang mga magulang po ng inyong anak, mga anak. Public servant at bilang magulang ng anak namin, na Anzati Prince. Ako, gaano po ka-challenging? Actually ngayon, china-challenge na agad eh. Kasi nawala yung partner ko, kinakarga niya yung isa naming anak. Actually, sa akin, siguro ako muna ang unang sasagot kasi yung aking kasama ay nag-aalaga ng anak. Na-challenge agad. Ayan na siya. Malaking challenge sa amin, lalo na sa part ko bilang mother. Kasi napakahirap ng working mom, tapos may anak kang alagaan, at pati asawa, may asawa ka pang alagaan. Kasi talagang, oo, hindi lang anak, syempre, pati asawa, kahit matanda na, inaalagaan yan. Di ba, love? Amen. Amen. Napakalaking challenge sa amin bilang mga lingkod ng Diyos. Kasi talagang isa kami sa talagang proven and tested talaga na busy person.
halos araw-araw kami umaalis sa bahay, halos yung time namin napakahirap i-balance. Pero thank you Lord kasi kahit papano, andito pa din, nagpapatuloy pa din sa paglilingkod sa Lord. Kasi hindi naman kami dadating sa ganitong sitwasyon, sa ganitong katungkulan, sa ganitong pagiging public servant kung wala naman yung tulong ni Lord. And hindi rin kami magiging parents kung hindi kami blessed ni Lord. Ang hirap kayo maging parents, di ba? Ang daming gustong magkaanak pero hindi nagkakaroon. Pero napaka-grateful namin kasi binayaan kami ni Lord ng pagkakataon na maging magulang. Ako magkaroon ng asawa. And syempre siya, natutuwa siya at may asawa siya. Yun. And salamat sa Lord. Salamat sa Lord kasi sa kabila ng mga challenges na yon, andun si Lord para patuloy na magbigay sa amin ng lakas, patnubay para magpatuloy lalo na sa paglilingkod. Yon. Isang question pa lang yun marami pa ba? Siya naman. Ay, tapos mga ano po ito, 50 questions po. Kuya Pong, hi! Hello. Sa akin, Ba't parang Yeah, sa'yo, ano ba? Kuya Pong talaga? same question ba? Same question ba? Ibahin ko naman po Kuya Pong yung tanong ko po sa inyo. Sige. For sure po, nakakaramdam po kayo ng pagod. Tama po. Antok. Kuya Pong, tama or hindi? Ay, pahingi naman ng pang energizer mo. Siyempre, lahat tayo nakakaramdam ng pagod, di ba? Paano po kayo nagpapalakasan bilang mag-asawa? O baka pagpagod po kayo, hindi po kayo nag-uusap? Ay, hindi, ganito, lalo na pag dumadating kami sa time ng service, halimbawa, nagsumisimba, pag minsan talaga, ay karamihan, pag nasa simbahan kami, galing kami nun sa trabaho. Kasi duty kami ngayong gabi, magdamag, tapos kinabukasan, linggo, umaga kami papunta sa simbahan. Kasi outgoing kami nun, day off na sana kami, pahinga. Tapos, ang pinakapahinga namin, yung praise and worship kay God, pagdating ng maaga pa lang, nagpe-prepare na ako niyan pag minsan, sa station pa lang, naliligo na ako kasi 8 pa yung out ko. Naliligo na ako sa station, pagdating ko sa bahay, alis na lang kami. Kasi sabi ko, sayang pa yung oras ng pagligo sa bahay, kakain pa ako sa bahay, baka malate kami. Pero karamihan nga, kadalasan, talagang hindi naiiwasan, nalilate. Nangyayari, pag nasa simbahan, medyo inaantok, pero pasalamat din kay God kasi may asawang, nanggigising. Namumurot. Tapos, pag minsan minamasahe yung kamay ko para mawala yung antok, mas kasi parang mas pagod ako, mas puyat ako kaysa kay Ate Bem pagdating sa trabaho. Kaya yun na lang, pasalamat ako kay Lord kasi may katuwang, may nagpapaalala na wag ka matulog, o may nangungulit para hindi antukin. Last question na po, Kuya Pong, ay sa inyo pong mag-asawa. Ano po, pwede kung okay lang po sa inyo, na malaman po namin at kung okay lang din po i-share niyo po sa amin. Ano po yung isa sa matinding pagsubok niyo na naranasan at kung paano niyo po na-overcome? Hindi, matinding pagsubok. Parang, wala akong natatandang matinding pagsubok. About saan? Sa trabaho o sa family? Kasi yung umaako. Di naman. Hindi, about sa about sa family ba o about sa trabaho? About saan na Anything. Pwede naman. Okay, so yung siguro, yung pinakang challenging nun sa trabaho tapos sa pamilya, yung nanganak si Ate mo, Bem, kay Enzo. Kasi nung nanganak siya, wala ako sa tabi niya na dapat nandun yung tatay habang naghihirap yung asawa, may katuwang siya, nagpapalakas ng loob niya, bigyan siya ng mga
advice na kaya mo yan, laksan mo ang loob mo para mailabas mo ng healthy, tapos si Enzo malakas. Oo. Nawalan si Enzo ng oxygen, tapos nagtagal pa siya sa hospital, nag 3 days pa siya doon. Kasi nung araw na nanganganak si ate mo, Bem, ako nasa bundok bilang isang pulis, naglalakad kami doon sa bundok, nasa ano kami, Major ISO kami noon, insurgency. O kaya parang pelikula noon na si ate mo na umiiri doon sa sa ospital, tapos ako naghahanap ng NPA. Tapos nakauwi ako noon, siguro after 1 day na yata, nakapanganak na si ate mo bago ako nakauwi, sumunod na lang ako sa ospital. Pero thanks God kasi kahit wala ako sa tabi niya, alam ko hindi siya pinabayaan ni Lord. Amen. Yun, kasi bilang bilang isang Kristiyano, napaka-grateful namin kasi hindi kami binibigyan ni Lord ng ganong kabigat na pagsubok na, di ba, alam naman natin na wala si Lord pagsubok na binibigay sa atin na hindi natin malalampasan. Sa tulong at biyaya niya, yung mga, parang nagiging minimal na lang. Hindi na siya ganong kalaki, hindi na siya ganong kabigat na kasi lagi kaming Lord, kunti-kunti lang yan, Lord, ganyan kami lagi eh. Talagang umaasa kami sa Diyos. Talagang napaka-thankful namin kasi talagang sa church, lalo na sa church, nahubog kami na manalangin. Tinuruan kaming talagang ang lahat ng bagay, malaki man yan o maliit, ipagkatiwala sa Diyos. Yun nga, talagang yun ang sinabi ni Kuya mo pong na isang challenging sa amin bilang mag-asawa. Kasi talagang pinag-pray kasi namin na magkaroon kami ng anak. Kasi medyo natagalan din ako magbuntis noon. Sila, alos nga katuwang ko yung mga thunders talaga. Yung mga senior sa church na ipag-pray ako na magpabuntis na ako, ganyan. Pinag-pray nila ako noon every Wednesday prayer noon. Ina-ask namin noon na magpagkalooban na kami ng anak nga kasi medyo gusto na rin namin na magkaanak. And dumating yung time na na-threatened abortion ako. Tapos hanggang sa yun nga, mga anak ko kay Enzo, hindi umiyak si Enzo eh. Hindi umiyak si Enzo. Yung parang grabe yung challenge sa amin nung pagbubuntis ko kay Enzo. Pero ngayon, napakabait na. Kasi si Enzo, parang kulangan na siya ng oxygen nung time na yon. Hindi siya umiyak nung paglabas. Tapos sabi ko, abang inaano ko nung doktor, tinatahi ata yun. Nakatingin ako dun sa anak ko, nakikita ko talagang ginaganyan siya nung doktor na talagang, siguro kasi iba yung kulay niya eh, parang violet ganyan, nagba-violet na yung kalahating katawan ni Enzo. Hindi talaga siya umiiyak. Tigparaan lang siya nung doktor. Parang nire-revive ba ganyan. Yun, salamat sa Lord kasi talagang ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, ang Diyos ang nagbibigay ng pag-asa. And kahit sabihin na nagtatlong araw si Enzo doon, sabi nga nung doktor sa amin, umuwi na daw kami, iwanan mo na yung bata. Pero talagang hiniling namin na hindi, doon kami mag-stay kami, kahit sabihin may bayaran sa rooms ng ilang days, okay lang, sabi ko. Kasi talagang, iba kasi, first time ma'am eh, diba? Kaya yun, siguro yun ang isa sa challenge sa aming mag-asawa. Thank you po, Kuya Ate Bel. Maraming salamat po. Maraming po kaming natutunan. Salamat po sa buhay nyo. Na patuloy na nagiging blessing, inspirasyon sa amin. Kasi nasubaybayan din po namin mula sa love story nyo hanggang sa pagpapakasal nyo, hanggang sa pagpapamilya nyo na. And ang Lord Amen. ay tapat sa lahat ng nagtatapat talaga sa Kanya. Thank you so Amen. much po. Okay, thank you mga katoda. Salamat. God bless you more. Thank you sa invitation. God bless you all. Manonood pa rin kami kahit tapos ng interview. Kakarating lang kasi namin eh. Kakarating lang namin galing dyan sa prayer. Pasensya na kayo. Ano ba? Yan. Sige po, thank you. God bless. At bilang panguni po na aming aawit sa
tingin natin wala ng pag-asa, wala tayong kasama, tandaan natin na kasama natin ng Diyos at siya ang nanginipaglaban para sa atin. Ang title po nito ay Battle Belongs by Phil Wickham. So, pwede niyo po kami sabayan.
pangako ng kalakasan na nagbibigay po sa amin. Salamat po Diyos sa bawat isa po na nag-share ng mga karanasan po, Panginoon, nagkaroon po ng katagumpayan. Lord, tunay nga po na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang nagbibigay po sa amin ng katatagan, ng kalakasan, pang mas lalo nga po, Lord, magpatuloy po sa laban ng buhay, sa laban nga po, Panginoon, na sa lahat ng aming mga sitwasyon na naranasan, kasama ka po namin. Kaya Lord, sa gabi pong ito, patuloy po namin na nagkakatiwala po sa inyong buhay po ng bawat isa. Pagpalain niyo din po, Panginoon, sa bawat isa nga po na nag-join po sa live po ito. Patuloy ka nga rin pong kumilos sa kanilang mga puso. Ano man po ang kanilang nararanasan sa oras ng ito, Panginoon, patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, ng kadatagan na nagmumula po sa inyo. Pagtiwala po sa inyo, Panginoon, at pagkatiwala lahat ng mga nararanasan, Panginoon. Kaya salamat po, bless niyo po ang buhay ng bawat isa, maging din po sa next month, Panginoon, sa susunod na araw na pagkakalog niyo po sa amin. Bigyan niyo po kami, Lord, ng lalong kagalakan, Panginoon, na magpuri po sa inyo, magpasalamat po sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng panahon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ng bagay, papuri, pasalamat at pagdakilatan sa iyo lamang po ng pinagkakalog at iniaalay ng Pilihan Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, mga katuda! Thank you, mga God bless po! Abangan niyo po ang aming susunod na live at thank you po ang aming announcement. Thank you and God